Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, at maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong nakakatawang nangyari dyan sa West Philippine Sea, ano? Siguro yung ilan sa inyo alam na kung ano yung nangyari dyan. Ang balita natin, kakahabol ng mga barkong Chino sa mga barko ng Pilipinas. Ayan, nagkabanggaan yung mga barko ng China. Sabi nga ng isang researcher namin dito, sir, karma yan. Pero ako, hindi ako naniniwala. Sabi ko, iniligtas sila ng Diyos kaya ganyan. Ang tanong, ano ba kasi nangyari? Ba't kasi habol ng habol itong mga inchik na to? Ayaw na lang magtrabaho ng maayos, no? So sige, umpisahan na natin yung ating balita para malaman natin kung ano ba kasing katangahan na naman yung nangyari dyan sa West Philippine Sea. Sa isang nakakaaliw pero nakakainis na eksena sa West Philippine Sea kahapon, mga kababayan, dalawang barko po ng China ang nagbanggaan habang puntodo habol sila sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Ang sabi nga nung isa sa mga nabasa namin, para nga daw pong nagsumo wrestling dyan sa tubig. Itong dalawang dambuhalang barko na parehong gustong magpasikat sa kanilang mga kapitan, ano? Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Regular na pag-ikot ito ng Philippine Coast Guard sa ating EEZ. Mission din nila na magabot ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Ano yung mahabol sa amin ngayon? Sa gitna ng paghabol sa barko ng Pilipinas na BRP Suluan, nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG-3104. Ayan, parang eksena sa isang mumurahing action film, mga kababayan. Ang nangyari pala dyan, nagsimula po yung habulan na yan nung subukan ng mga Chinese vessels na hadlangan itong Coast Guard ship ng Pilipinas na nagsasagawa lang naman po ng mga routine patrol dyan sa karagatang malinaw naman na sakop at pag-aari ng Pilipinas. Ewan ko ba't nandyan yung mga inchik na yan. At para nga daw po mag-abot ng mga ayuda sa mga kababayan nating mangingisdang Pinoy dyan sa lugar. Kumbaga, ginagawa lang ng Coast Guard yung trabaho nila. Sukat habulin itong mga inchik na to. So ito daw na barkong ito, yung PLA Navy 164 ng China, yan po ay Navy ship ng China. Barkong pandigma po yan. Sinubukan daw pong habulin yan itong barko ng PCG. Sabi nga ng mga reporter, nakakatakot nga daw yung itsura ng barkong yan. Gray ship kasi yan, mga kababayan, pandigma yan. Ang lalaki daw po ng mga armas. Nung hindi maharangan itong 164 yung ating barko, dumating naman daw itong isa pang barko ng China, sa Coast Guard naman nito ng China, itong Vessel 3104. At binuksan po nila yung water cannon para bombahan po yung ating barko. At nung papalapit na nga daw po sa Baho de Masinloc yung ating barko dahil mabilis nga yung pagpapatakbo, bigla daw pong humarang, biglang kumambyo itong 164, itong gray ship. So ayun, nagbanggaan yung dalawang tokmol, yung dalawang barko. Alam nyo, kung hindi lang binilisan yung patakbo nitong ating barko, malamang sa malamang na sila yung tatamaan nitong barkong to sa biglang pagliko niya. Kung nagkabanggaan yan, ewan ko lang, matinding issue yan, mga kababayan. Hindi yan biro. Napakaseryoso niyan kapag kung sakali na yung ating barko ang tinamaan yan. Kasi obvious na obvious, bigla siyang kumambyo pa kaliwa, di ba? So, intention talaga nitong gray ship na to na banggain yung barko ng Pilipinas. Kaso, sila yung nagkabanggaan. Nakalimutan na yata nila yung rule sa dagat. Huwag mong banggain ang kapwa mo kaalyado unless gusto mong libreng pintura. So, pintura ka ngayon. Habol-habol ka pa. At tingnan nyo naman ito, mga kababayan, yung Vessel 3104 ng China, sa Chinese Coast Guard yan. Wasak ang uso. Ito baka hindi lang pinturahan yan, baka palitan pa yan. Sabi nga nung isang kasama namin dito, ang pamagat daw niyan is Titanic 2 made in China. Ngayon, wala pa pong report kung may nasaktan dyan sa barko ng China. Pero sure ako, mga kababayan, ang nasaktan dyan yung pride ng kapitan. Nakakahiya yan kasi naman, ba't kailangang habulin, di ba? Nang aasar ba sila?
O baka napipikon sila? Kasi alam nyo, kung tatanungin ninyo ako dito mga kababayan, posible na napikon ng China. Dun sa interview na ginawa kay President Marcos sa India, yung binalita namin sa inyo nung isang araw. Nasa taas po ang link kung gusto nyong mapanood. Dun kasi tinanong nga si President Marcos kung anong gagawin ng Pilipinas kapag nagkaroon ng gera sa Taiwan. So ang sabi ng Presidente, wala tayong choice kundi ipagamit sa Amerika yung ating bansa as military base. At posible na makialam tayo sa gera dahil meron tayong mga kababayang Pilipino doon. To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many Filipino nationals in Taiwan, and that would be immediately a humanitarian problem, because we will have to get involved, because we will have to go in there or find a way to go in there and to bring our people home. So siguro ang basa ko dyan, napikon ng China nung madinig nila yung interview na yan. Kaya ganyan na po, ka-agresibo yung mga inchik dyan sa West Philippine Sea. At gusto ko pong basahin itong mga comment na pinorward sa atin ng ating mga researcher, no? Kumbaga nakakatawa lang kasi to, mga kababayan. Tignan ninyo to, itong isang comment dito. Ang sabi, pinagsamang disiplina ng hukbong dagat at disiplina ng mga driver sa EDSA. Mabilis mag-overtake pero sablay magtansya ng distansya. Sabi pa dito, nakita ko to sa live, kala ko mag-aabot lang sila ng adobo, yung pala magbabanggaan na. So yan yung mga comment na pinorward sa akin kagabi, no? Pero alam nyo mga kababayan, mas nagulat ako sa ginawa ng Philippine Coast Guard pagkatapos. Kasi after nyan, nagradyo daw po ang ating Coast Guard sa mga incheck at nag-alok pa ng tulong. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Well, nung inalam namin bakit sila nag-offer ng tulong, ang sabi po pala ng Coast Guard, meron daw po kasing 4 na tao na nakapwesto dyan sa unahan ng barko na yan, yung nabangga. So, meron daw 4 na tao, na 4 na Chinese na nakapwesto dyan sa unahan ng barko at naglalagay daw po ng mga fenders o yung mga takip para hindi masira yung hull sa unahan ng barko. Ayan ano, kung makikita ninyo yung 4 na tao dyan. Pero after daw ng banggaan, nawala daw po yung 4 na yan. Hindi natin alam kung nahulog sa tubig or tumilapon or ano ba, nasugatan ba sila or baka namatay sila. Kaya itong ating Coast Guard is nag-offer daw po ng tulong, baka nga daw po kasi may nasaktan. Pero alam nyo ba kung anong naging response ng China? Hindi daw po sumagot ang mga incheck. Kahit man lang nagpasalamat, di sila nagpasalamat eh. Pero hanga ako sa ating mga bayaning Coast Guard ha. Sila na nga itong inargabyado, sila pa itong nagbukas ng palad para tumulong. Makikita mo talaga yung pagkakaiba ng isang bansang may takot sa Diyos. Isang bansang may kinikilalang Diyos, kaysa sa wala. Palibasa, mga komunista kasi itong mga incheck, kaya sila walang Diyos na kinakatakutan eh. Hindi ko sinasabing lahat yung kumbaga karamihan ng mga incheck na nasa China is mga Buddhist, mga communist, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero itong isang barko, yung 164, yung gray ship, aba, mas naging agresibo daw po yan mga kababayan. Ilang beses daw pong sinubukang abutin yung barko natin na parang mambabangga. Pero yun nga, buti na lang, hindi nila naabutan, no? Pero ang sabi nga po sa report, bumaluktot daw po yung flagpole dun sa likuran ng barko natin. So, ibig sabihin, nahagip din pala. Actually, hindi lang itong barkong ito ng PCG yung hinaras ng China. Even yung barko ng BIFAR, hinaras din daw po yan at winaterkanon pa nga. Pero buti na lang, mission accomplished ang BIFAR dahil nadala nila yung iba't ibang mga ayuda at gasolina para sa ating mga mangingisda na na-stranded dyan sa Baho de Masinloc. Na-stranded, hindi sila makakilos kasi nakapalibot nga sa kanila yung mga barko ng China eh. Hindi sila makakilos ng maayos. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka.
Hindi po kami makakilos na malayong maigi ay gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. At habang nagaganap po ito, aba, meron pa palang ibang nakakatakot na pangyayari dyan sa Baho de Masinloc, mga kababayan. Yun daw ating aircraft ng PCG, yung isa sa mga eroplano ng PCG na nagpapatrolya dyan sa lugar, niradyohan daw po at pinakitaan ng puwersa ng mismong barkong pandigma ng China. Yes, mismong barkong pandigma ng China yung nagradyo doon sa aircraft ng Coast Guard. Pag ganyan, parang nagbabanta na kasi yung dating yan Dapat ang magraradyo dyan, Coast Guard din, di ba? Coast Guard din ng China. Pero ang nagradyo is mismong barkong pandigma ng Chinese Navy. 为避免误判，请调整航向远离。 Continuous challenge sila. Hindi lang galing sa China Coast Guard ang natanggap naming radio challenge, kundi galing na sa mismong barkong pandigma ng China habang papalapit kami sa Scarborough Shoal. This is Chinese Navy Warship 556. We are approaching to the China's territorial airspace. Follow your course and keep away to avoid misunderstanding. Pero hindi nagpatinag ang kasama naming mga piloto. This is Philippine Coast Guard being an islander. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang misyon ng Philippine Coast Guard magpatrolya sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi pa man kami nakalalapit doon, nagpakita na ng puwersa ang China. May nakita na kami rito mga barko ng China Coast Guard, pero meron din kaming nakitang mga barkong pandigma ng China na nakadeploy dito. Sa atin naman, sa Pilipinas, meron tayong barko ng Philippine Coast Guard na nandito. Maya-maya pa, may lumilipad na rin chopper mula sa panig ng China. May chopper, may chopper na lumilipad dito. Mukhang galing doon sa barkong pandigma ng China. Yung mga ganito, kung ako tatanungin nyo mga kababayan, napakaseryosong mga aksyon na to Parang naghahanap na talaga ng gulo ang China. Biruin mo yung barko kanina. Alam ko sinadya ng China na kumambyo palikudon para hatawin talaga yung barko ng Pilipinas kung hindi lang binilisan yon, malamang titilapon mga reporter na sakay nun. Nakita nyo naman siguro yung wasak dun sa barkong nabangga, di ba? Paano kung atin yon? Ang sabi nga ng mga eksperto, kung sakali daw na sa atin bumangga yung barko na yon, baka nahati pa yung ating barko at lumubog. So may possibility na baka may mamatay. At kapag may namatay na Pinoy, gera yun mga kababayan. I'm sure, gera yun. Well, tama ka, no? Kung sakaling ang nasagasaan yung barko, palagay ko mahahati pa nga yun, no? At siguradong lulubog sa laki ng kanilang destroyer. Sa tingin ko, alam naman siguro nila yung implikasyon na yun, no? Kaya nga ang thinking ko, parang talagang deliberate na aggression yung ginagawa nila. Parang takutin tayo at siguro ang plano nila ay gawing sample yung ating mga kababayan dun sa BRP Suluan kung sakali. Well, I think malinaw na tinetesting nila yung sinabi ni President Marcos nung kung maalala ninyo na pag may namatayan, no, pag tayo namatayan diyan, no, ay ma-activate yung ating Mutual Defense Treaty. No, isa 'yon sa mga malamang tinitingnan nila kung totoo nga, no, tinetesting nila. Pero pangalawa pa, siguro ang mas malaki pang intention nila ay talagang takutin tayo, no? Dahil nga kung sakaling may napatay silang mga Pilipino, sa tingin nila ay aatras tayo at hindi na tayo lalapit diyan, no? Latest lang na pangyayari dahil nakita nga natin na nagiging agresibo na, no? At mukhang may tangka talaga ang China na makapatay siguro at makapagpalubog ng mga barko natin bilang sample, bilang halimbawa, no? Ito siguro dapat natin ngayong pag-isipan at paghandaan, no? At isipin ano magiging hakbang natin dahil dito nga sa pangyayari na ito. Kaya salamat na lang din sa Diyos dahil hindi tayo ang tinamaan. Tapos ito pang PCG aircraft, ang nagradyo sa kanila ay mismong warship ng China. Hindi lang basta Chinese Coast Guard, kundi warship mismo ng China. So anong ibig sabihin nun, di ba? Kaya itong ating mga senador, nanawagan po sila sa China. Mga senador na natin mismo ang nanawagan sa China. Ito, pakinggan ninyo yung ating mga senador. We reiterate our call to the Chinese Coast Guards and fishing militia
that your continued presence and operation at the West Philippine Sea is illegal and unauthorized. So, the West Philippine Sea is ours, and please get out of Philippine waters. The Chinese Coast Guard must cease and desist from engaging in dangerous maneuvers against our Philippine Coast Guard and other maritime vessels. These tactics not only endanger our maritime personnel and fisherfolk, they also escalate tensions unnecessarily. At ang sabi naman po ng ating presidente, And I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito, malapit na sa atin, anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan, pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. So we'll have to do something. So inevitably, despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. What will happen here is we will continue to be present, we will continue to defend our territory, we will continue to exercise our sovereign rights, and despite any opposition from anyone, we will continue to do that, as we have done in the past 3 years. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. I think for propaganda purposes misinterpreted. But the Philippines is not, we are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. Ganun lang ang trabaho namin. Ganun lang ang aming gagawin. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, na puntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interes dyan. But we have to do this because we are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We do not want any kind of confrontation with anyone. We want to build a better, stronger, freer, safer Philippines. That's what we are working for. This kind of confrontation does not build a stronger, better Philippines. All it does is continue to defend our country. We've never instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. But we have to always, when we do not back out because natakot tayo, umatras tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. But we do not. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maganap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no, but at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do. Our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They took an oath. And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. Yun lang naman ang ginagawa nila. And we will not stop doing it. We will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop.
Mismong presidente na ang nagsabi na wag daw tayong magsabi na I hope na sana wag mangyari, I hope na sana ganito, I hope na sana ganon. Kasi posible talagang mangyari yan mga kababayan. Kaya imbes na mag I hope, mas gusto ng presidente na maghanda. Siguro naramdaman din ni President PBBM na nangyari ito pagkatapos niyang sabihin sa Indian media na baka makaladkad ang Pilipinas sa Taiwan pag nagkagera doon. Kumbaga ang feeling ng presidente napipikon ang China dun sa kanyang sinabi, which is tingin ng presidente misunderstood lang ng China, hindi lang naintindihan ng China. Nilinaw naman din ni PBBM na ang ibig niyang sabihin, posibleng makaladkad ang Pilipinas kapag nagkagera sa Taiwan. Hindi niya sinabi na makikialam tayo. Ang sabi niya, makakaladkad tayo sa ayaw at sa gusto natin. Ibig sabihin, hindi natin intensyon na makialam sa gulo nila doon. Pero dahil nga sa geopolitics sa lugar, posibleng makaladkad tayo. Yun ang ibig sabihin ni BBM doon na hindi naintindihan ng China kaya siguro sila nagkakaganyan. So dito sa nangyaring insidenteng ito mga kababayan, hindi man tayo mag-speculate. Pero alam nyo, posibleng rumesbak ang China dito. Kasi napahiya sila sa buong mundo. Even the international media is now broadcasting this event worldwide. So posibleng may resback ang China dito, tahimik pa lang sila ngayon. Pero wag naman sana, no? Baka sa susunod, alam nyo yon, subukan ulit nilang mambangga ng barko ng Pilipinas, baka sana wag naman na meron na silang mapuruhan. At yun din naman ang dapat paghandaan din ng Philippine Navy or ng ating Coast Guard. At ang sabi din naman ng Department of National Defense, hindi tayo pasisiil. So baka tanungin ninyo, ano naman ang naging reaksyon ng China, Brad? May balita ka ba? Syempre, kukondenahin na naman nila tayo at sasabihin nila na tayo yung nag-violate ng jurisdiction nila, na sakop daw nila yung lugar at nangihimasok tayo, at tayo na naman ang lalabas na may kasalanan. Alam nyo naman ng China, mga kababayan, yan ang hari ng propaganda sa mundo. Sa bawat kwento, mayroong sariling version ang China, kahit may ebidensya naman kung ano talaga yung tunay na nangyari. Kaya baka gumawa na naman sila ng kwento at sabihin na nagpanggap lang daw tayo, na namimigay ng supply sa mga mangingisda, pero ang totoo vina-violate na daw natin yung kanilang teritoryo. Yan ang posibleng sabihin nila dyan At may bali-balita tayo na yan nga yung sinasabi nila sa kanilang media. Pero syempre, hindi nila babanggitin yung pagkasira ng barko nila at kung may nasugatan man doon. Kasi nakakahiya nga naman yun. Hindi ikikwento ng China yun. Nakakahiya yun. So, asahan nyo na yan ang gagawin ng China, mga kababayan. Kaya ang Pilipinas, alam nyo, mas ang dapat gawin ng Pilipinas, dapat ipakalat yung mga videong ganito. Dapat ipakalat ng mga Pilipino yung tunay na nangyari base sa video para makita talaga ng mundo kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung sinungaling. Sino yung argabyado at sino yung nang-aargabyado. So, nagpapasalamat tayo sa bansang India, sa kanilang media dyan, dahil ang India, alam nyo, tumutulong sila sa atin para ipakita sa buong mundo yung ating mga videos na inilabas ng ating Philippine Coast Guard para malaman ng lahat kung sino talaga ang bully. And that is a reminder of what China really has been about. Whether it's in the waters, on the land, it is about its expansionist nature, and right now it's Philippines that they are in confrontation with. So I think hanggang dito na lang po ang ating mga balita. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, ay humihingi po ako ng kahit isang like lang dahil alam nyo malaking tulong sa atin yan para sa patuloy na pagiging matatag ng ating channel. Thank you po and God bless. God bless the Philippines.